Kaibigan, maraming katanungan sa ngayon, napakaraming magandang usapin iyan. Ayon sa Biblia, ang dyablo ay hindi lumikha ng sariling katotohanan, bagkus binabaluktot niya ang salita ng Diyos upang iligaw ang tao. Narito ang ilang talata at pananaw na madalas na ginagamit o inaabuso sa maling aral. 1. Pagbaluktot sa salita ng Diyos. Genesis Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 5. Tunay bang sinabi ng Diyos? Pananaw. Dito palang makikita ang taktika ng dyablo, maghasik ng pagdududa sa malinaw na utos ng Diyos. Hindi niya tahasang itinanggi ang Diyos, bahagya niyang binago ang sinabi. Aral ng panlilinlang, hindi naman siguro masama iyan. Babala, kapag binawasan o dinagdagan ang salita, panlilinlang na iyon. 2. Paggamit ng talata ng walang buong konteksto. Mateo Kapitulo 4 versikulo 6 hanggang 7. Ginamit ni Satanas ang awit upang tuksuhin si Jesus. Sapagkat nasusulat. Ngunit sumagot si Jesus. Nasusulat din naman. Pananaw. Kayang magbanggit ng talata ang dyablo, ngunit kulang o mali ang aplikasyon. Aral ng panlilinlang, may verse naman . Katotohanan, hindi sapat ang verse lang, dapat tama ang diwa at layunin. 3. Liwanag na huwad. 2 Korinto Kapitulo 11 versikulo 14. Si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng liwanag. Pananaw. Ang maling aral ay hindi laging halatang masama, minsan ito'y maganda pakinggan, maayos magsalita, at mukhang banal. Aral ng panlilinlang, basta mabait at positibo, galing sa Diyos. Babala, hindi lahat ng mabait pakinggan ay totoo. 4. Ibang Jesus, ibang ebanghelyo. 2 Korinto Kapitulo 11 versikulo 4. Ibang Jesus, ibang espiritu, ibang ebanghelyo. Pananaw. May aral na gumagamit ng pangalan ni Kristo pero iba ang itinuturo, walang krus, walang pagsisisi, walang kabanalan. Aral ng panlilinlang, maniwala ka lang, kahit paano ka mamuhay. Katotohanan, ang tunay na ebanghelyo ay may pagsisisi at pagbabago ng buhay. 5. Kalayaan na walang kabanalan. Judas Kapitulo 1 versikulo 4. Ginagamit ang biyaya ng Diyos bilang dahilan sa kalaswan. Pananaw. Ginagamit ang biyaya upang bigyang katwiran ang kasalanan. Aral ng panlilinlang, mahal tayo ng Diyos, okay lang magkasala. Katotohanan, ang biyaya ay lakas upang talikuran ang kasalanan, hindi pahintulot dito. 6. Pagtanggi sa katotohanan. Juan Kapitulo 8 versikulo 44. Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Pananaw. Ang dyablo ay kontra sa katotohanan, kapag tinatanggihan ang malinaw na aral ng Biblia, doon pumapasok ang panlilinlang. 7. Babala ni Jesus. Mateo Kapitulo 24 versikulo 24. Sapagkat lilito ang mga bulang Kristo at bulang propeta. Pananaw. Sa huling panahon, dadami ang panlilinlang, kaya kailangan ng pagkilati sa salita. Buod, kaibigan. Ang dyablo ay nagbabaluktot ng salita, gumagamit ng talata pero mali ang diwa. Nagpapanggap na liwanag, nagtuturo ng biyayang walang kabanalan. Nagpapakilala ng ibang Jesus. Ang panlaban, Gawa Kapitulo 17 versikulo 11. Sinisiyasat araw-araw